bago tayo mag-preach, no, kailangan may prayer tayo 1 hour or mahigit. Kasi sa Bible, yung pinakamaikling prayer is 1 hour. Kasi sabi ni Jesus, pwede ba kayong kahit manalangin kahit 1 oras lang. So ibig sabihin, yun yung sa prophetic ministry, yun yung pinakamababang prayer, 1 oras. Kasi every time na manalangin tayo sa Panginoon, no, katulad ng nangyari ngayon, bago tayo nagsimula, nag-pray. No, isa lang yun, isa yung sa patunay na sinasabi natin hindi natin kayang mag-preach kung wala ang Banal na Espiritu. No, isa yung patunay na hindi natin kayang gawin ang isang bagay. Pag ang isang Kristiyano na nag-preach pero wala siyang prayer time sa Panginoon, wala siyang intimacy. No, parang sinasabi daw natin na hindi ko kailangan ang tulong ng Diyos. Pero bago tayo mag-preach or bago tayo mag-facilitate, pag tayo ay babad sa panalangin, ibig sabihin, sign yan na in-acknowledge natin na hindi natin kaya kung wala ang Banal na Espiritu. Sige, bago magsisimula na tayo. Ang topic pala na pag-usapan natin ngayon, sinabi ko na dun sa GC, destroying every demonic influence. So bago na ito i-destroy, medyo malalim to, I declare the spirit of understanding na pumasok sa ating puso ngayon, sa ating pagkatao. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Puspusin mo sila ng iyong spirit of revelation, spirit of truth, para maintindihan namin ang iyong kalooban, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen. Destroying every demonic influence. So bakit ba natin kailangan pag-aralan din ang tactics ng kaaway? Kasi bilang mga sundalo ni Kristo, no, kung maalala ninyo sino ba 'yon? Si Marcos, nung presidente pa yung tatay niya, no, may anak siya na si Bongbong Marcos, no, sa panahon na dati, no, isa siyang sundalo. No, hindi lamang siya anak ng presidente, kundi no, may mataas na posisyon din sa pagdating sa military. So, bilang mga anak ng Diyos or bilang mga believers of Christ, hindi lang tayo tinawag para maging believers. No, tinawag din tayo para maging sundalo ni Kristo. So, bilang sundalo, no, una sa lahat kailangan nating maintindihan ang una nating gawin, kailangan nating pag-aralan kung ano yung kalooban ng Diyos. No, kung sa sundalo, kung sa patakaran ng mga military, kung may military man dito dati, no, yung pamamaraan nila, kailangan nila munang kilalanin kung sino yung mga general, kung ano yung history, kung paano nagsimula, no, yung Armed Forces of the Philippines, kung sino yung mga nasa matataas. So, bilang sundalo, yung una nilang kailangan nila i-memorize yung commitment nila, yung mission, yung vision. So, ibig sabihin, yun yung pinakauna. Pero hindi nagtatapos yung lesson doon. Kasi habang tumatagal sila sa training, no, pinapaalam din sa kanila yung tactics ng kaaway. No, pinapaalam din sa kanila yung pamamaraan kung paano i-destroy yung kaaway. So, dito ko naintindihan, pag isa tayong sundalo ni Kristo, no, kailangan din natin malaman kung sino yung kaaway natin. Kailangan din, no, you need to know your real enemy. No, your real enemy is not your husband, not your wife, not your best friend. No, kung tinaydor ka ng best friend mo, that is not your real enemy. Kung niloko ka, sinaktan ka ng taong iyan. No, kung niloko ka, tinaydor ka, dinisib ka ng taong iyan, no, that is not your real enemy. Hindi mo yan kalaban. Kasi yung kalaban mo, no, yung demonyo. So, may kabaliktaran ngayon, kinikilala mo ang Diyos, kinikilala mo ang Panginoon, no, para mas lalong mapalapit sa Kanya. Pero, ngayon pag-usapan natin yung tactics ng kaaway, kaya mo siya kinikilala, dahil gusto mo siya, no, pinag-aaralan natin siya kung paano natin sila talutat, paano natin sila i-destroy. So, gaya ng isang sundalo, pinag-aaralan nila yung tactics ng kaaway para i-destroy yung kaaway. Pero pagdating sa Panginoon, kinikilala natin ang Panginoon para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at magkaroon tayo ng deep intimacy. So may pinagkaiba sa dalawa, kinikilala mo ang Panginoon para magkaroon ka ng deep intimacy at maging kagaya niya. No? Sa part na ito, kinikilala mo yung kaaway
para layuan siya at para i-destroy yung kingdom at mga altar niya. So, make it sure bago tayo mag-aral ng ganitong topic, kailangan pala may deep intimacy tayo sa Panginoon. Pero yung topic na to ngayon, pwede to maging reminder sa atin, lalo na sa mga baguhan, pwedeng magkaroon lang tayo ng idea. Pero sa mga yung matagal na pastora na or leaders na ng church, no, ito yung magiging pundasyon natin. No, dalawang tao na meron sa GC na ito, yung nagiging pa lang ng knowledge at yung isa i-apply niya na. So yung topic ko ngayon, destroying every demonic influences. So bago natin i-destroy yung pinaka-main, no, kailangan natin malaman kung sino yung kalaban natin. Sabi dito sa Ephesians 6, ito yung pinaka-highlight pagdating sa deliverance. Ephesians 6:12, sabi dito, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this darkness world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. So maliwanag yung kalaban natin dito, hindi yung asawa mo na nagloko sa iyo, hindi yung kapatid mo na nagalit, hindi yung kapatid mo naging kaaway kayo dahil sa lupa, sa mga kayamanan na naiwan ng parents, no, hindi yan ang kalaban mo. Yung kalaban mo ngayon is yung against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, against the spiritual forces. So against the rulers, against the authorities, principalities. So ibig sabihin yung kalaban natin, no, nasa himpapawid, no, mga gumagapang na mga masasamang espiritu. So ibig sabihin kailangan natin silang makilala para maging aware tayo. Kaya sabi ko last time, ang purpose bakit pag once pinaalam sa iyo yung magiging kalaban mo, halimbawa yung mga atleta, example, sabi ko last time sa boxing, nung kalaban ko last time, nalaman ko na baguhan, hindi ako nag-training, hindi ako na-alarma. Pero nung nalaman ko na yung kalaban ko na regional, no, naglalaro sa regional athlete, no, mas lalo ako naging alarma. Instead na may trabaho ako 1 week noon, nag-leave. Kasi nung nalaman ko na ganito yung kalaban ko, no, mas nag-focus ako ngayon sa training. So as a Christian, dapat sanay tayo sa training, no, yung mga pinagdadaanan mo ngayon, no, isa yan sa training ground ng Panginoon. Yung disyerto na pinagdadaanan mo ngayon, always remember, kung may pinagdadaanan ka ngayon sa buhay, yung disyerto na pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan para saktan ka lang. No, yung disyerto na pinagdadaanan mo ngayon, preparation yan ng Panginoon. Kasi bago narating ng mga Israelita yung Land of Canaan, no, dinaan sila ng Panginoon sa disyerto. So ibig sabihin, hindi para saktan sila, hindi para pahilapan ng sila, kundi para i-prepare sila sa breakthrough nila sa Panginoon. So maliwanag, yung kalaban natin hindi tao. Ano, alam natin, the real enemy is demons. Ito yung demonyo na sumira ng buhay natin noon. No, kailangan natin magalit sa demonyo, hindi sa tao. Itong demonyo na to, itong si Satanas, ito yung sumira sa pamilya mo. Ito yung impluwensya. Bakit nasira yung pamilya mo ngayon? Bakit naghiwalay kayo ng asawa mo? Bakit hindi na maayos yung relasyon nyo sa magkapatid? Or magkaanak? Or kamag-anak? Or dating best friend mo noon na pinagkatiwalaan mo, hindi mo na best friend ngayon. So, ibig sabihin, may something influence sa spiritual na demonic influence na gusto niyang sirain yung unity ninyo. Because Satan is against sa unity. No, ayaw ng demonyo, no, ayaw ni Satan na united ang isang tao. No, isa sa pinaka ayaw ng demonyo is yung maging unity, magkaroon ng unity ang bawat isa. So sa church, sa ministry, no, ayaw ni Satan na magkaroon tayo ng unity. So ibig sabihin, no, kailangan nating i-boost yung galit pagdating sa kaaway. Huwag tayong maawa. No? Because the devil is a liar. Thank you, Jesus. Sabi dito, number 1, demons are alive
They are living, functioning spiritual beings with minds. No, ang demonyo ay totoo. Pero kahit kung gaano katotoo ang demonyo, mas totoo ang Diyos. Yes, may kapangyarihan si Satanas. Yung mga anting-anting nila na ginagamit, yung mga yes, may power yan. Pero mas makapangyarihan ang Panginoon. Sabi sa 1 John 4:4, greater is he that is in me, that he is in the world. Mas lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, may kapangyarihan ang demonyo, diablo, mas malawak ang kapangyarihan ng Diyos. They are living, functioning spiritual beings with minds, personalities, and will their own. And will, personality, may mga ugali at may mga sariling decision din yung mga demonyo of their own that are dedicated to the service of Satan. Yung demonyo, no, ito yung mga fallen angels na sumama kay Satanas, no, functioning in spiritual beings, no, nagpa-function sila sa spiritual being. So ang tanong ngayon, Pastor Del, yung demonyo ba nakaka-operate ba pag hindi siya pumasok sa katawan ng tao? No, demons are disembodied beings. Ang demonyo, wala silang katawan. But the devil, no, hahanap siya ng vessel, hahanap siya ng katawan, no, para gamitin niya para saktan ka. Kasi ang demonyo hindi kanya kayang saktan, hindi mas effective yung pamamaraan niya kung atake siya direct sa iyo. Ang tanong ngayon, makaka-operate ba si Satan? Makaka-operate ba yung diablo without a vessel? Yes, makaka-operate. Pero ang sabi dito, no, Satan, kahit wala siyang pasukan na vessel, kaya niyang mag-operate. Kaya ang tawag diyan, influence. So bago mo i-cast out yung leader or high rank doon sa katawan ng tao, no, kailangan mo munang i-cast out yung mga influences. So ibig sabihin, ito yung mga nag-move sa hangin, nag-move sa mga dagat, nag-move sa kaya nga sa may mga marine spirit, may mga principalities, mga demonyo sa himpapawid. So si Satan, kaya niyang gumalaw without a vessel. No, kaya niyang mag-destroy kahit walang katawan. Pero ang sabi dito, they can exist outside a body as the ruling territory spirits. Or they can express themselves most effectively through occupying the body of the human beings or animal. So mas lalong so ibig sabihin, makaka-operate ba rin ang demonyo kahit hindi siya papasok sa vessel. Pero ang sabi dito, mas malaki ang magagawa niya kung papasok siya sa vessel. Mas malawak ang magiging perwisyo na gagawin niya kung makakapasok siya sa vessel ng tao. No, pwede sa tao at pwede sa animal. Sige, basahin natin dito sa Luke chapter 8 verse 22 hanggang 29. Basahin ko. Naglayag na sila, wait lang. Isang araw sumakay ng bangka si Jesus kasama ang mga tagasunod niya. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabila ng lawa at ganoon din ang ginawa nila. So ang Panginoon may laging imbitasyon, pagtapos na tayo sa ganitong side, pumunta tayo. So ibig sabihin, no? Ang Panginoon gusto kanya dalhin sa ibang level. Ayaw niyang manatili ka sa comfort zone kung saan ka ginamit noon, no? Kung yes, pasado ka na sa grade 2. Pero hindi ibig sabihin grade 2 ka na lang next year, grade 2 ka pa rin next year. So pag once pasado ka na sa grade 2, kailangan mo ngayon pumunta sa grade 3. No? Another trials, level of trials na naman. Tumawid tayo sa kabila ng lawa at ganoon din ang ginawa nila. Nang naglayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya ay lumakas ang hangin at pinasok na maraming tubig ang bangka nila. Kaya naglagay sila sa panganib. Bakit nalagay ang buhay nila sa panganib? Dahil nung time na lumayag sila, no, kasi ang barko noon, kasi dito sa Pilipinas, pag malakas ang alon, yung barko, pag sobrang lakas ng alon, hindi hallelujah. Pag malakas ang alon, hindi yan tutuloy, makakancel yung biyahe. Pag sobrang lakas talaga, may bagyo. Pero sa panahon ni Jesus, bago sila pumunta, walang ulan. Bago sila pumunta ng ibang lawa, maganda yung panahon.
Pero nung naglayag na sila, nung may vision sila, pumunta sila sa may ministry sila, no, biglang umulan. Lumakas ang hangin. Pinasok na maraming tubig ang bangka nila, kaya nalagay sila sa panganib. So, ibig sabihin, there's something influence na habang papunta sila sa lugar na gusto nilang puntahan para mag-ministry, no, may umatake na sa kanila. No, ang tawag dito, demonic influences. So, ibig sabihin, bago tayo mag-ministry, no, dito pa lang sa, lumuhod ka muna sa Panginoon, bago mo punta ng isang bagay, no, destroy every demonic influence. Lahat ng umaharang, every Jericho wall, every attack of the enemy, every principalities, paulanan na niya ng apoy ng Panginoon. Kaya sabi dito sa Luke 8:24, nilapitan si Jesus ng mga tagasunod niya at ginising, Guro, guro, lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at pinatigil ang malakas na hangin. No, nirebuke ng Panginoon. Pag nirebuke ng Panginoon yung isang bagay, ibig sabihin, no, may demonic influence. Pinatigil ang malakas na hangin at ang malalaking alon tumigil ang mga ito at biglang kumalma ang panahon. So, minsan yung may mga ulan na hindi normal. No, may mga ulan na gusto kang hadlangan sa mission ninyo. Gustong hadlangan yung pinapagawa sa inyo ng Panginoon. May mga bagay, ibig sabihin, pag once umulan, or may mga unexpected na ulan, hindi naman bagyo, no? At yun yung magiging daan para hindi kayo magpatuloy. So, ibig sabihin, no, may demonic influence na humahadlang. So, kailangan mo silang i-destroy muna. Kailangan mo munang i-warfare yan kasi, no, kailangan i-rebuke mo yung espiritu ng principalities. At sabi dito sa 8:25, pagkatapos sinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, nasaan ang mga panampalataya ninyo? Namanga sila at natakot at nag-usap-usap, sino kaya ito kahit ang hangin ay at alon ay nutusan niya at sumunod sa kanya. No, namangha ang mga disciple at sinabihan sila ni Jesus, nasaan ang pananampalataya ninyo? So, ibig sabihin, binigyan ko kayo ng authority. Bakit hindi nyo ginamit? No, I have given you the authority to trample the snake. No, tinatanong ni Jesus, nasaan ang pananampalataya ninyo? Nasaan yung natutunan ninyo sa akin? So, ibig sabihin, lahat ng tinuturo ni Jesus, lahat ng sinasabi niya, gusto niyang, no, magawa natin. Gusto niyang i-impart sa atin yung authority na meron siya. Kaya nga sabi ni Jesus, parang sinasabi niya dito, bakit ginising niyo pa ako? Nasaan ang pananampalataya ninyo? So, kahit kayo, pwede niyo yung utusan na kumalma. Kaya pagdating sa 26, nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa nakarating sila sa lupain ng mga Geraseno na katapat ng Galilea. Nagpatuloy sila sa paglalayag. So kahit may mga pagsubok, kahit may mga hadlang, no, minsan yung isa gagamitin ni Satanas bilang hadlang yung financial problem mo. Lalo na sa pagmi-ministry. No, yan yung gagamitin ni Satanas na isa sa mga weapon niya, gagamitin niya yung pagiging kawalan. Pero yan din yung season na gagamitin ng Panginoon para gamitin niya para mas kumilos siya sa buhay mo. Kahit may hadlang, nagpatuloy sila. No, dahil may authority. No, pagkababa ni Jesus sa bangka, dito natin maintindihan bakit, dito natin maintindihan na yung hangin at yung alon na malakas, under ng demonic influence. Kasi sabi dito, babasahin ko dito sa Luke 8:27. Pagkababa ni Jesus sa bangka, ibig sabihin dumating na sila. Sinalubong siya ng isang lalaki na taga roon na sinasaniban ng masamang espiritu. Hallelujah. Matagal na itong walang suot na damit at ayaw tumira sa bahay kundi sa mga kuweba, libingan. So, naintindihan ko ngayon, kaya pala hinahadlangan sila ng masamang espiritu ng mga espiritu sa himpapawid, mga masamang espiritu sa himpapawid, mga principalities. Kasi may tao na pinuso sila doon. No, isang lalaki roon na sinasaniba ng masamang espiritu, ito yung parang napusis na talaga, parang loko na. Pero dito ko naintindihan, kaya pala may hadlang. So, every time na magbi-ministry tayo, pag once may humahadlang, gusto mong ipag-pray ang isang tao. Tapos kung kailan mo siya pinag-pray, kusang nawala ang signal. Kung kailan mo siya pinag-pray, may mga distraction. Na-try mo na ba yan? Yung ipag-pray mo yung tao, gusto mo siyang encourage, sabi niya, gusto niya na mag-suicide or depressed na siya. Pero nung nag-video call kayo, nawala ang signal.
No, something, may monitoring spirit or demonic influence or principalities na kailangan mo munang i-warfare. Kasi bago si Jesus dumating sa bangka, no, inatake sila ng spirit of territory, spirit of demonic influence, mga monitoring spirit. So dito ko naintindihan, kaya pala inatake sila doon. Kaya pala sila inatake doon kasi gusto nilang hadlangan para hindi sila magpatuloy, para hindi makarating si Jesus doon sa Gerasano. So dito ko naintindihan, bilang mga servant ng Panginoon, kailangan bago tayo pumunta, no, i-rebuke natin. No? Advance, rebuke. No, halimbawa, example, pwede ba kayo pumunta dito sa amin? Ipag-pray ko sana yung kapatid ko, may sakit. Bago ka pumunta, make it sure, nag-warfare ka. Make it sure may personal relation ka sa Panginoon. No? You destroy every demonic influences, every demonic attacks, every principalities, lahat ng demonyo sa himpapawid. No? I release millions of fire, millions of arrows of the Lord. So, ibig sabihin, bago mo napuntahan ang isang tao, nag-warfare ka muna sa bahay. Amen. Thank you, Jesus. Nang makita siya ni Jesus, sa 28, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi niya ng malakas, "Ano ang pakialam mo sa akin? Jesus na anak ng kataas-taasang Diyos, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kaming pahirapan." Hallelujah. Hindi pa si Jesus dumating, hindi pa si Jesus, malayo pa lang si Jesus, no, malayo pa lang ang Panginoon. No, nanginginig na sila sa takot. Blessed evening. Okay lang pa, pa-mute po yung iba. Yan ako na. May hindi naka-mute na ano siguro, pindot. Okay lang, pa-unmute please. Okay lang po, pa-mute po. Nag-echo sa akin, nag-echo. Ito na. Nang makita siya ni Jesus, sumigaw siya at lumuhod sa harapan ni Jesus. Nung kinas out mo yung mga demonic influences, no, nung rebuke mo yung mga espiritu sa mga principalities, mga masamang espiritu sa hangin, mga monitoring spirit na gustong walain yung signal, mga distraction, in other words, no, gusto kang palubugin, financial problem, no, gagamitin ni Satanas yan. Yung pupunta ka ng ministry tapos wala kang pera, no, gagamitin ni Satanas yan para hindi ka magpatuloy. No, kaya sabi doon, no, to the point, sa sobrang lakas ng alon, ipapasok niya yung tubig. No, pinapasok niya, sabi dito. Ako babasahin ko ulit. Naglayag na sila, nakatulog si Jesus. Maya-maya ay lumakas ang hangin at pinasok ng maraming tubig ang bangka nila. Kaya nalagay sila sa panganib. So, sa sobrang lakas ng hangin, lakas ng ulan, kulog, kidlat, ang tubig kusang papasok doon sa bangka. Anong purpose nun? No? Ang target, ang goal ng kaaway, no, gusto niyang palubugin ang bangka para ma-distract sila. Para hindi sila magpatuloy sa mission nila. Pero, nagkamali. Doon, nagkamali yung mga atake na yun. No? Pag si Jesus ang nasa bangka ng puso mo. No, yung bangka speak about Jesus. Pag si Jesus nasa bangka, no? Pag si Jesus nasa puso mo mismo, no, kahit anong atake ng demonyo hindi ka lalubog. At naintindihan niyo ba yung dito sa Zamboanga, may balita, lumubog yung barko dito sa amin. So, lumubog yung barko dahil sa tubig. Pero, ang barko, ilang barko ang bumabiyahe, hindi naman lumubog. So, bakit siya lumubog? Dahil sa tubig na pumasok. So, palagyan na lang natin yung tubig ngayon. Yan yung mga hatred, unforgiveness, jealousy, bitterness, persecution, financial struggle, financial problem, rebellion, insecurity, heaviness, worry, mga nervyos, mga accusation. Pag pinapasok mo yung tubig na yan sa puso mo, lulubog talaga ang barko.
Pero pahiyain natin si Satanas. Na gamitin mo yung tubig, gamitin mo yung mga persecution, gamitin mo yung atake ng demonyo para dalhin kanya sa destinasyon mo. No, gamitin mo yung tubig. Huwag mong hayaan na yung tubig na pumasok sa barko. No, gamitin mo yung tubig bilang daan or bilang instrumento para makarating ka sa destinasyon mo. Kasi ang tubig kasi, palagay natin yan yung atake. No, nakadesign talaga yan para ilubog ng isang bagay. Pag ilagay mo yung bato sa dagat, malulunod talaga. Pero yung barko kasi may kakaibang angle, may kakaibang skill. No, hindi siya malulunod dahil sa pagka-construct sa kanya. So may ability siya na lumutang, pero pag nabutas ang barko, malulunod siya hindi dahil sa tubig lang. Ang tubig ginagamit ng barko para makarating din siya. Yun ang ginamit ng barko, magiging tulay or magiging daan para marating niya yung destinasyon. Pero pag ang tubig hindi mo na-handle lang maayos, papasok yan sa loob. Pag nabutasan ang puso natin, no, through our wrong emotion, no? Through our sin, no, makakapasok ang tubig. Dahan-dahan tayong malulunod at dahan-dahan tayong madidestroy. Pero sabi diyon, pinasok na maraming tubig ang bangka nila, kaya nalagay sila sa panganib. Nilapitan na si Jesus. No, pag si Jesus nasa puso natin. No, kahit anong atake ng kaaway, hindi magtatagumpay. Hallelujah. Praise the Lord. So, financial problem, hindi yan malaking problema. No, alam mo bakit? Hindi yan magiging hadlang. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa Romans 8. No, kahit gutuman, kawalan, no? Hindi yan ang magiging dahilan para mapalayo tayo sa Diyos. And always remember, yung demonic influence, gagamitin niya ni Satanas para hadlangan yung mga mission natin. Ito yung tinatawag na monitoring spirit. Ito yung nagmumonitor. No, kung ano yung gagawin mo, ito yung hahadlang sa'yo. Pero, kailangan mo munang ma-destroy yung mga monitoring spirit na yan. No, ma-destroy yung mga demonic influences sa hangin or sa distraction. No? Pag na-destroy mo yan, so ibig sabihin, no, kaya mo ding i-destroy yung pupuntahan mo doon. No, si Jesus, ni-rebuke niya muna. Kasi sabi ko kanina, si Satan can operate without a body. Kaya niyang pumatay ng tao without a body, without a vessel. Pero, mas makakapatay siya, mas malawak yung magagawa niya with a body. Kung maalala ninyo yung kwento ni Job, no, yung mga anak niya. Kaya basahin ko sa Job 1 verse 19. Bigla pong dumating ang malakas na hangin. Pero bago tayo magsisimula, no, si Satanas nag-ask ng permission sa Diyos na atakihin niya si Job. Nasaktan niya si Job. Bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. So, dito ko nakita, Satan can destroy us without a vessel. No, Satan can destroy us without body. No, ang demonyo kaya ka pa rin niyang saktan. Kaya ka pa rin niyang i-distract. No, kahit hindi siya gagamit ng tao. Kasi yung mga anak ni Job, napatay nga niya. Yung mga anak ni Job napatay din niya. No, hindi siya gumamit ng mga tao para mapatay yung mga anak niya. No, ang ginamit niya hangin lang. At yung mga gamit sa mundo. No, ginamit niya yung hangin. At to the point, sa sobrang lakas ng hangin, yung bahay nila natumba yung kahoy at namatay yung mga anak niya. You know, Job 1:18, habang nagsasalita pa siya, may isa pong dumating at nagbalita, habang nagkasayahan po ang inyong mga anak sa bahay ng kanilang nakatandang kapatid, namatay silang lahat. So dito ko naintindihan, Satan can operate without a vessel. Pero mas malawak ang magagawa niya kung papasok siya sa tao. So, ibig sabihin, lahat ng nanakit sa'yo, lahat ng nag-ilipusta sa'yo, lahat ng nang-iwan sa'yo, lahat ng nag-traidor sa'yo, no, ginamit ni Satanas para saktan ka. Kasi alam ni Satanas, the more siya gagamit ng tao, the more kang masasaktan. At ito yung pinakamasakit, gagamitin niya yung mga taong pinagkatiwalaan mo. Gagamitin niya yung mga taong minahal mo ng sobra. Gagamitin niya yung mga taong malapit sa'yo. Gagamitin niya yung mga taong tinulungan mo para saktan ka. No, ang taktis ng kaaway kasi pag
ang magpe-persecute sa'yo, no, ang maninira sa'yo ibang tao, hindi ka masyadong masasaktan. Pero mas masasaktan ka pag mismong taong akala mong ibabalik sa'yo yung pagmamahal, yun pa ang mananakit sa'yo. Ibig sabihin, gagamitin ni Diablo yung mismo mong pamilya or your loved ones or kasama mo sa ministry or pinagkatiwalaan mo sa ministry or mga taong tinulungan mo. No, minsan yan pa ang magpapasakit sa puso mo. No, Satan will use someone na mas malapit sa iyo. Lagi mong ka-communicate. Yan ang gagamitin ni Satanas para masaktan ka. Ang tawag diyan, demonic influences. So, kailangan mo i-cancel lagi yan, yung mga demonic influence, demonic altars. Kasi si Satanas, kaya niyang pumatay ng tao without a vessel. Pero mas marami ang magagawa niya with a vessel. And bago si Jesus nakapunta sa Gerasano, no? May isang lalaki na demon possessed. May posibilidad ba na yung demon possessed na tao, no, may mga maliliit na demonyo, rankings ng demonyo, pinapunta niya mga monitoring spirit para hadlangan si Jesus. Pero dahil prayerful si Jesus, dahil nabubuhay siya ayon sa kalooban ng Panginoon, no? Nagsasubmit ang kaaway. Yun lang, family of the living God. Okay lang, pikit tayo sa mata. Pikit natin ating mga mata. Kung nasan ka mga ngayon, sabay ka sa prayer ko. Manalangin tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Ano man yung nagawa nating kasalanan, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. I-renounce natin yung bitterness, yung rebellion, yung insecurity. I-renounce natin yung control, jealousy, withdrawal, heaviness, yung mga kabigatan sa puso natin, yung mga burden. Renounce it. Hindi yan galing sa Diyos. Yung mga persecution na pinapapasok mo sa puso mo, no? Hindi yan nakadesign para ipasok sa puso. No? Kaya tayo nababackslide, tayo nadadala sa emotion kasi yung mga atake sa labas, no, pinapasok natin sa puso. Alam niyo po ba yung mga atake ng kaaway na gagamitin yung mga tao, no? Hindi yan para pabagsakin ka. No, inalaw 'yon ng Panginoon. No, inalaw 'yan ng Panginoon hindi para malunod ka. No, inalaw ng Panginoon yung mga taong sasaktan ka para gamitin mo 'yan para dalhin ka sa destinasyon. Katulad ng dagat, hindi siya dinesign para ilunod ka. Ang dagat, dinesign siya na gagamitin bilang daanan or tulay para marating mo yung destinasyon mo. So, gaya ni Joseph, bago niya narating yung ganong posisyon, no? Second in command sa Egypt, no? Yung pagdadaanan niya, hindi basta-basta. Pero yung pagdadaanan niya, hindi yun ginamit ng Diyos para patayin siya, hindi para i-destroy siya, para mawala siya, para saktan lang siya. No, ginamit ng Diyos yung atake na yun, yung persecution, yung crushing na yun, brokenness na yun, no, para madala siya sa destinasyon niya. So, wag mong hayaan na yung atake na inalaw ng Diyos para sa'yo, no, magsilbing, yan yung dahilan, mabackslide ka, malunod ka, no, gamitin mo yan, no, pahiyain mo si Satanas, no, gamitin mo yung weapon niya para iputol sa ulo niya. No, imagine, si Goliath, imagine mo ngayon, si Goliath, hinasa niya ng maayos yung sandata niya para patayin si David. Pero ang ending, mismo niyang espada, ang pumutol, ginamit ni David, ang pumutol sa ulo niya. So, ibig sabihin, no, gamitin mo yung tactics ng kaaway. Yung atake ng kaaway, gamitin mo yan para maabot mo yung, no, maggawin mo siyang tulay para maabot mo yung gustong iparating sa iyo ng Panginoon. Wag mong hayaan na yung dagat papasok sa loob mo. Kasi ang kaaway, ang tactics niya, ang ginawa niya sa panahon ni Jesus, no? Nilakas niya yung hangin, alon, pinapapasok yung tubig sa bangka. No, yung mga disciple naman, kumukuha ng tabo, tinatanggal nila yung tubig sa dagat. Ang tawag doon, human effort, human strategy. But God said, use your authority. Kaya nga sabi ng Panginoon, o kay liit, nasaan ang panampalataya ninyo? Asa na yung mga natutunan ninyo sa healing and deliverance? Asa na yung natutunan ninyo sa mga teaching? No, use it. I have given you the authority. Kaya nga sabi ni Moses, sabi ng Panginoon kay Moses, nung time na hatiin na yung dagat, sabi ng Panginoon kay Moses, bakit hanggang ngayon humihingi ka pa rin ng tulong sa akin? Itaas mo na ang baston. The miracle is in your hand. Kasi nangyari kay Moses, humihingi din siya pa rin ng tulong sa Panginoon. Tulungan mo kami. Kaya sabi ng Panginoon kay Moses,
Bakit hanggang ngayon humihingi ka pa rin ng tulong sa akin? No, the miracle is in your hand. Nasa kamay mo na yung authority. No, itaas mo yung magpatuloy na kayo. Itaas mo na yung baston at mahati ang dagat. So ibig sabihin, hindi ikaw ang dahilan bakit napasunod mo yung kaaway, no, because the power of the Holy Ghost. Without the power of the Holy Spirit, demons will not obey. Hallelujah. Lord, Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, we rebuke every demonic principalities, every demonic, lahat ng demonyo na umatake para hadlangan yung ministry namin. Every monitoring spirit, I declare the ice blast of God in Jesus' mighty name. I release the burning sulfur sa inyong mga mata, mabulag kayo sa pangalan ni Jesus. We are unshakable, we are immovable in the sight of the enemy. Spirit of depression, espiritu ng nervyos, in the name of Jesus, we cast you out in Jesus' mighty name. And we rebuke every spirit of confusion, self-deception, spirit of doubt, come out! Spirit of fear of all kinds, come out! Spirit of affection, spirit of pride, in the mighty name of Jesus, I break you, I bind you in Jesus' mighty name. Spirit of competition, division, every spirit of python, I cancel you by the blood of Jesus, and I declare mind binding be demolished. Spirit of impatience, spirit of perfection, spirit of self-righteous, pride, frustration, criticism, I break you by the hammer of God in the name of Jesus. Spirit of grief, false burden, mind idolatry, spirit of authority, mental illness, I cancel you by the blood of Jesus. Sino mang nagsasapin ngayon ng insanity, madness, retardation, lahat ng sakit sa pag-overthink, anxiety, depression, in the name of Jesus, I declare healing in Jesus' mighty name. I declare we are free, we are delivered. I cancel every demonic forces in the name of Jesus. We arrest you all. I command the angel of God, lahat ng demonyo na nakapalibot sa himpapawid, inaaresto ko kayo sa pamamagitan ng mga anghel ng Diyos. In the name of Jesus, I command the angel of God, torture them in the name of Jesus. We are free, we are delivered, and we are protected by the angels of God, and we are surrounded by the angels of the Lord. We are protected by the blood of Jesus Christ of Nazareth. And it is done in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. 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 Thank you, Pastora. Glory to God. May mentor din tayo, Pastora.